Hello po mga kaibigan, welcome po kayo sa YouTube channel ko. Magbabahagi po ako sa inyo ng kunting kaalaman tungkol sa buhawi o ipu-ipo. Ang ipu-ipo po ay isang likas na kalamidad na hanggang ngayon ay patuloy pa rin pinag-aaralan ng mga siyentipiko dahil sa pagiging napaka-komplikado po nito. Bagamat may mga pangunahing kaalaman tungkol sa pagbuo ng buhawi o ipu-ipo, marami pa ring aspekto ang nanatiling palaisipan. Ang buhawi o ipu-ipo ay nabubuo sa ilalim ng iba't ibang kondisyon at mayroon din itong iba't ibang tawag depende sa bansa. Ang pangkaraniwang proseso ng pagbuo ng buhawi o ipu-ipo ay nagsisimula sa malalakas na bagyo tulad ng supercell thunderstorm. Sa ganitong mga bagyo, may matinding interaction sa pagitan ng mainit at malamig na hangin. Ang mainit na hangin mula sa lupa ay umakyat at nakakasalubong ng malamig na hangin mula sa itaas na nagiging sanhi ng paikot na galaw ng hangin na tinatawag na mesocyclone. Kapag ang mesocyclone na ito ay nagiging mas matindi at umabot sa lupa, dito nabubuo ang buhawi o ipu-ipo. Ngunit hindi lahat ng mesocyclone ay nagiging buhawi o ipu-ipo. Ang mga siyentipiko ay patuloy na nag-aaral kung ano ang ensaktong mga kondisyon na naging sanhi ng buhawi o ipu-ipo mula sa mesocyclone. Bukod sa mga bagyo, mayroon ding mga buhawi o ipu-ipo na nabubuo sa mas kalmadong panahon. Ang mga ito ay tinatawag na non-supercell tornadoes. Ang karaniwang mas maliit at hindi kasing tindi ng mga buhawi o ipu-ipo na nabubuo sa malalakas na bagyo. Ang mekanismo ng pagbuo ng mga ganitong buhawi o ipu-ipo ay isa ring malaking palaisipan at patuloy na pinag-aaralan ng mga meteorologists. Karaniwan ang mga buhawi o ipu-ipo ay tumatagal ng ilang minutos lamang, mula sa ilang segundo hanggang 10 to 20 minuto. Mayroon ding mga buhawi o ipu-ipo na mas tumatagal pa, maaring hanggang ilang oras. Bukod sa pagiging komplikado ng kanyang pagbuo at pagkakaiba ng kanilang tagal, ang buhawi ay may iba't ibang pangalan depende sa bansa. Sa Estados Unidos, tinatawag itong tornado. Sa Pilipinas, kilala ito bilang ipu-ipo. Sa Australia, ito ay tinatawag na wili-wili. Habang sa Europa, lalo na sa United Kingdom, maaari itong tawagin na twister. Ang iba't ibang tawag sa buhawi o ipu-ipo ay nagpapakita ng pagkakaiba-iba ng kultura at wika, ngunit lahat ng ito ay tumutukoy sa isang paminsalang kalamidad. Sa kabila ng mga pagsulong sa teknolohiya at pag-aaral, marami pa ring aspeto na pagbuo ng buhawi o ipu-ipo na natiling hindi ganap na nauunawaan. Ang mga siyentipiko ay patuloy na nagsasaliksik upang matukoy ang mga tiyak na kondisyon na naging sanhi ng buhawi o ipu-ipo at upang makapagbigay ng mas mahusay na mga babala at proteksyon laban sa mapaminsalang kalamidad na ito. Tungkol po sa aking kaunting kaalaman tungkol po sa buhawi o ipu-ipo, ang buhawi po o ipu-ipo ay nanggaling po ito sa mundo ng mga engkanto. Lumalabas lang po sila kapag nautusan po sila ng hari ng mga engkanto. Ang ipu-ipo po ay may dalawang klaseng engkanto. Ang ipu-ipo na engkantadong itim at ang ipu-ipo na engkantadong putian. Ang ipu-ipo po na engkantadong itiman ay lumalabas po sa ating mundo at sumasama po ito sa mga malalakas na bagyo at namiminsala po ito sa ating mundo. Ang ipu-ipo naman po ng mga engkantadong putian ay tumutulong po ito sa tao na napupusuan po nila. Ito po ang mga engkantadong ipu-ipo na nagbibigay ng mutya sa taong napupusuan po nila. Ang mutya po ng ipu-ipo engkantadong putian ay maganda po ito na pang-protection sa kapangyarihan ng mga masasamang ipu-ipo engkantado. Pag may ganito kayong mutya, sa oras po ng panganib na may malakas na ipu-ipo ay hindi po lalapit sa inyo
ang malakas na ipo-ipo na engkantadong itiman. At hindi po ito lalapit sa inyong bahay kapag mayroon kayong mutya ng engkantadong ipo-ipo putian. Ang mutya ng engkantadong ipo-ipo putian ay pangkalatang protection din ito laban sa mga masamang kapangyarihang itim katulad ng mga kulam, barang, paktol, mga masamang engkanto, mga masamang elemento, mga masamang espiritu, at sa lahat na kapangyarihang itim. Protection din ang mutya na ito. Ang mutya na ito ay nagbibigay din lakas sa ating katawan na hindi po tayo madali kapitan ng mga malalang sakit. Kapag may ganito kayong mutya, ingatan po ninyo at ilagay po ninyo ito sa pulang tela at gawin po ninyong kalmin na palagi po ninyong suot sa inyong katawan. Sa mga viewers at subscriber ng Milagro de Santo Cristo, maraming salamat po sa inyong panunood at maraming salamat din po sa pag-follow po ninyo sa aking shop sa Shopee at sa aking Facebook page ng Milagro de Santo Cristo. At mag-subscribe naman po kayo sa YouTube channel ko. Panoorin na lang po ninyo ang second channel ko sa YouTube, sa Milagro de Santo Cristo 2. Baka may magustuhan po kayo na mga lamang gamot na magagamit po ninyo. Paalala lang po, ang mga maywagang dasal at orasyon na binabahagi ko sa inyo ay gagamitin lang po ninyo sa kabutihan. Gumagana na. Ito hindi na kailangan ng 49 days na dasal. Ang kailangan lang magdasal kayo sa Panginoong Hesus sa gabi bago matulog. At pagkagising ninyo sa umaga magdasal din kayo. Mananalig lang sa Panginoong Hesus para lalong lalakas ang mga pagsambit sa mga maywagang orasyon na gagamitin po ninyo. Yan lang po, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.